So, welcome back again dito sa ating YouTube, and today's episode, ang gagawin po natin ay gagawa ulit tayo ng photo tile, pero yung mas malaki, yung 22 by 32 inches na photo tile, puzzle siya. So, combination yung ng apat na A3 size na Sintra board. Samahan nyo ako sa ating paggawa. So, andito na naman tayo sa ating desktop at i-open natin ang ating Adobe Lightroom. Ayan, para i-edit natin yung ating photo na ipiprint. Actually, nagawa ko na siya, na-edit ko na siya. So, gusto ko lang ipakita kung ano yung mga changes na ginawa natin. So, ayun. Ayan. So, ang ginawa lang natin, i-brinight lang natin yung photo. At gumamit ako ng polish portrait na preset. And kung titignan nyo yung original, yan siya. So, medyo flat, dark. So, yan yung edited na ginawa ko. So, mga exposure, tinaas lang natin, at saka yung vibrance, saturation. Ayan. So, yun po ang ating ginawa dyan. So, I think okay na tayo. So, pwede nating i-export. So, ang gagawin natin dito ay gagawa tayo ng large format na photo tile since wala na naman tayong printer na large format, at ang pinakamalaking printer na gagamitin natin ay yung A3 size na printer. So, ang gagawin natin is apat na A3 Sintra board na apat at piprintan natin at saka pagdudugtungin. So, yun po yung ano natin dyan. Tawag nito, yung plano natin. So, usually, ang ginagamit kong program sa pag-layout ay ang Keynote, yung parang presentation ng MacBook. At kung sa Windows naman ay yung parang presentation, Windows presentation, ganun yata. So, mas gamay ko kasi mag-edit dito. So, ito yung gamit ko. So, unang-una natin gawin ay ang kunin muna natin yung size ng apat na Sintra na A3. At yun ang gagawin nating layout. So, yun nga, ito ang ating mga dimensions. So, since apat na A3 ang pagdudugtungin natin, kukunin lang natin yung tawag nito, yung size times 2, parang ganon. So, ang A3 size, yung isang A3 size, ang measurement ay 297 mm times 420 mm. So, i-convert natin yan sa PTS kasi yun ang measurement na available sa ating Keynote program na measurement para ma-adjust natin yung dimension or yung size ng presentation. So, yun. So, 297 mm times 2, 594. So, 420 mm times 2, 840. So, yung apat na Sintra pagdudugtungin mo, magiging yung apat na Sintra pagdudugtungin mo, bale magiging 594 mm plus ay by 40 mm. So yun, i-convert natin ulit sa PTS. So meron tayong 10683.78 at saka 2381.1. Okay. So ayun, napalitan na natin yung custom size. Kaya nakagawa tayo ng ganyan portrait.
So, ayan, maglalagay tayo ng guide. Actually, dyan yung guide kung saan magdudugtong yung 4 na sintra. After that, gagawa na naman tayo ng isang presentation ulit na A3 naman yung size niya. So, meron akong ginawa. So, yan yung A3 size na tawag na ito, yung keynote natin. So, ayan. So, yan yung may piprint sa isang A3 kung magpiprint na tayo. So, check lang natin ulit. So, paano ko ginawa yan? So, simple lang. So, ayun, balik ka sa malaking size na main size na presentation at ididikit mo dyan yung 1/4 niya. Bali, isang A3 yan. So, yun. Ididikit mo lang from yung sa main photo na malaki. Pero may technique dyan. Kailangan mong tawag nito. Kailangan mong i-copy din pati yung mark, ha? Pati yung X sa gitna, mark. At saka i-align mo konti. Huwag mong idikit doon sa cutting area. I mean, yung mark niya, huwag mong idikit sa pinakagilid. Kasi may mga tendency kasi yan na hindi yung tamang print. Yung pagkaka-print medyo tawag nun, hindi siya tugma. So, kailangan natin yung guide para dun natin siya kakatin, ikakat. So, yun, i-copy paste lang natin yung the whole picture nung sa main and then i-adjust natin. So, ganyan naman siya. Ayan, sa kabila. So, wag nating idikit yung end doon sa tawag nito, sa mark na magpagdudugtungan nila. Kasi nga, kung ma-print yan, kung mali yung na-print, mapuputol halos. May deviation kasi yan. May difference. Kaya, lagyan mo ng space for cutting. Doon ako nagkamali nung una, kaya bitin. Bakit parang bitin? Mali-mali yung ginagawa kong yung first try ko. So, kailangan nating i-preserve yung mark para doon natin i-cut. Alright. So, ganun din sa taas, sa kabila. Meron din sa baba, yung nagawa natin na sa baba. Ayan. Diyan. So, naka-preserve yung mark doon. Kapag ipiprint natin yan, lilitaw yung mark na ganon. So, pagka-print mo kasi yan, borderless. So, kung borderless siya, so lahat, yung buong print, mapiprint niya lahat. Walang corner. Pero minsan, hindi kasi napiprint yung tamang sa gilid. So, ayan guys, bali, print na natin yung 4 na A3 photos. Ayan. And ayan, andyan na nga yung tawag natin, yung 4. So, hindi pa siya nakat yan. I mean, yung mga dugtungan. Ayun. So, ididikit na natin yung picture. So, gumamit lang ako ng double-sided tape. Ayan. So, sa 4 na corner at saka sa gitna. Ayan. Ayan. So, patungan lang natin ng book para hindi magalaw. Ayan. Right. So, sa kabila naman ito. Ayan.
So, ayun. Eh, matagal ko nang gustong magpagawa ng ganyan. Kaso nga lang, kaya ko namang gawin. At pwedeng pang display sa bahay. Yun. Didikit lang sa wall. At malaki na rin yan. Malaking size. At maganda naman. Para sa mga iba, tawag nito, ayan, it's up to you kung lalagyan nyo siya ng Photoshop. Pero para sa akin, hindi ko na siya linagyan ng Photoshop. Pero kung gusto nyo yung mas matibay at saka scratch free, sabi ganun, pwede nyo lagyan ng Photoshop. At saka mas maganda pag glossy yung paper na ginamit ko. Actually, glossy yung paper na ginamit ko dyan. At lalagyan yung Photoshop na glossy din. So, ayan, ikakat natin doon sa mark na ginawa natin. Ayan. So, pwede yung ikat sa heavy duty cutter natin kasi 3mm at saka value light siya, hindi yung rigid ha. Malambot lang kasi malambot yung yung Sintra board, so kayang-kaya niyang putulin. Pero kapag 5mm mahirap siyang putulin. So gagamit kasi tayo ng ganyan para mas tawag nito, mas accurate yung pagka-cut. Ayun. So ayan. So, it's up to you, pero for me, wala naman naging problema sa pagkakat ko ng ganyan. Hindi naman nasira yung cutter. I mean, ginagamit ko kasi yan para sa aking photo book. Yung cutter na yan. And I hope so na hindi naman siya masisira. Yan. So, again, yung Sintra board na 3mm lang pong gamitin natin, o mas manipis pa para hindi sirain yung cutter. So yun. So nakat na natin yung 4 na pantay-pantay. So ayan na. So, andyan na yung result. So, 4 na A3 size. Pagtutugtungin lang natin. And then, yan. So, it's up to you kung paano nyo gawin. Pwede nyong i-directa na idikit na yan sa wall. Yung 4 na yan. So, ayan. Medyo close up natin. Sigurado matutuwa si Mrs. nito. Ay! At yun, salamat guys sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo itong video, please mag-subscribe kayo. I'd like nyo rin yung video. And kung mayroon kayong katanungan, pwede nyo i-comment sa ating comment section. So, ayun guys, hanggang dito na lang. At see you na lang po sa susunod na video again. Salamat!